Yung, sa totoo lang po, hindi ko po ina-expect na may magbabago man sa akin. Kasi lagi pong sinasabi sa akin na keep my feet on the ground. And kapag may nakakakilala man po sa akin, tapos kasama ko yung tatay ko, proud na proud po siya. At yun po yung kinakatawa ko po. Yung papa ko po, pag nasa labas kami, kahit hindi po ako kilala ng tao, sabihin niya, "Uy, nanonood ka ba ng Seducing Drake Palma? To anak ko, bida doon, si Alice! Siya si Alice! Gusto niyo po magpa-picture?" Tapos ako po mismo, nahihiya ako, pero na-realize ko, ganun lang po siya ka-proud sa akin. And, ayun po, sobrang saya ko po na may napapatunayan na po ako kahit papano sa ilang years po na pinaghirapan ko po. Ako naman po, sobrang pasasalamat ko sa mga nagawa ko pong project. And itong Seducing Drake Palma, ito sa mga project talaga na nabago na sobra yung buhay ko. Pero ito din yung project na nagturo sa akin na dapat yung buhay ko lang yung nagbabago pero hindi ako. Diba? Kung paano dapat ako nagsimula, ganun pa rin ako. Kung makaka-conceptualize kayo ng project for the two of you, ano yung gusto? Ako po, gusto kong project para sa amin dalawa talaga. Ito na po yung paparating na movie namin. Talagang pangarap ko tong role na to. Yun. Ikaw, ano ba? Ako din po. Pero if may isa pa, gusto ko po horrors. Thank you. Thank you po. Thank you so much po. Thank you so much. Ako, that was Kate Adahar ng Random Republica. Next up, it's Dolly Ann Carvajal ng Philippine Star. Hello. Anong favorite scene nyo dun sa Seducing Drake Palma na gusto nyo i-rewind ng i-rewind? Sige, ikaw muna. Ako po, ang favorite ko po talagang scene ay yung sa sunset po. Dito po yung first time na kinis po ni Drake si Alice, except sa lips. So yun po, mas nakakakilig po siya kasi he kissed you everywhere but your lips. Tapos it's your first. Ako din po yun yung favorite ko dati, pero ngayon favorite ko na po yung ending. Ay, ano yung ending? Ay, mamaya po papanoorin ko na. Hindi ko pa po siya pinapanood kasi may special screening later. Pero yun po yung favorite ko talaga eksena namin dalawa. O, muna natin i-preempt. So, yung title Seducing, I don't know if you're of age already, pero ano yung definition nyo ng seduction? Yung kunwari paano isi-seduce? Yung, not necessarily Angela or vice versa. For me po, it's the art of attracting someone effortlessly or pwede rin mindfully. So, in the context of Seducing Drake Palma, it's Alice trying to seduce Drake, but in the end, parang siya yung na-seduce. And for me, I don't know if this is part of the question, but I just want to say it anyway. The most seductive thing about Drake or Robin is his eyes po talaga. You really get lost in it. In his eyes. About you, Robin. Anong seduction para sa'yo? Siguro po seduction para sa akin, ano talaga, parang pag pinapakita na sa akin ng babae yung kung paano siya makisama sa akin, ganyan. Yun talaga yung nakaka-seduce para sa akin. Kung paano niya ako alagaan, kung paano yung ugali niya sa akin. Yun talaga yung tinitignan ko sa isang babae. So, na-achieve ba yun ni Angela? Ay. Achieve. Opo naman. Thank you. Thank you po. Thank you po. Mission accomplished! Mission accomplished. Thank you so much, Miss Dolly Ann Carvajal ng Philippine Star. Up next, si Mark Magadia ng Maganda Ba Movie. Hi guys. Hello po. Question ko lang, since matatapos na yung first season ng Seducing Drake Palma, ano yung parang natutunan ninyo sa mga characters ninyo na you think is malaki na itulong sa inyo, sa pag-improve sa inyong character?
For me po, ang natutunan ko kay Alice is that she's so passionate about being in love. Kapag mahal niya yung tao, hindi siya basta-basta susuko lang. Ipaglalaban niya po talaga. And that kind of attitude and energy is something that I want to apply in my life. Na kahit ang dami ng pagsubok, hindi ako basta-basta susuko at lalaban lang ako. Dahil ito talaga yung mahal ko. Yun po. Ako naman po, pinaka natutunan ko kay Drake talaga na okay lang maging hindi okay. Hindi kailangan lagi malakas ka. Okay lang minsan magpakita ka ng emosyon mo. Yan. Ako po kasi parang ako si Drake, yung parang hindi mo mahalata sa kanya ng dami niyang pinagdadaanan. Lagi ko pong tinatago yun. Pero ngayon, parang pag may problema ako, sinasabi ko na talaga. Ganun na siya. Tinatanggap ko na talaga siya. Yan po. And second question ko na lang, paano niyo masasabi na okay lang na ihinto na yung pag-seduce sa isang goal or sa isang tao? May limitasyon ba? Or ano yung parang trigger para sa inyo? Para sabihin niyo na it's time to stop na yung pag-seduce. Kung paano nyo man i-define yung seduction, ano yung parang magti-trigger sa inyo to stop it for you, for your own term? For me kasi, dapat po clear yung motive mo kung bakit mo po isi-seduce yung tao. Kung gusto mo po ba siyang magpagusto sa'yo, o kung gusto mo lang po ba siyang i-date lang, or good time lang. But for me, feeling ko kapag it's time to stop, kapag nag-set na ng boundary, yung tinatry mong i-seduce, kapag sinabi na oh, hanggang friends lang tayo, in short, pag nabasted ka. Pero, personally, I haven't tried to seduce anyone man. But if I were to seduce someone, I think my cue to stop would be kapag okay na kami, kapag nakuha ko na siya. Or kapag sinabi niya sa akin na, I don't like you. Yun po. Thank you po. Ako rin po, parang wala pa po akong siniseduce. Wala pa nagseduce sa akin. So, hindi ko pa na-experience yun. Pero, siguro matitigil lang ako siguro hindi nga ako titigil eh. Feeling ko hindi ako titigil. Gagawin ko lahat para lang oo. Hindi, yun po. Pero pag talagang ayaw na niya siguro. Yung talaga sinabi, tumigil ka na. Yun po. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you po. I think yung pinaka-takeaway natin dun, guys, is that if you must seduce respectfully, di ba? May paggalang naman. Okay, set boundaries. Alright, thank you for that question, Mark Magadia. And next up is Jojo Panaligan ng Rider PH Studio. And meron bang linya yung character niyo sa Seducing Drake Palma na feel yung sabihin nung time niyo na sa totoo lang gusto niyong sabihin sa isa't isa? I'm territorial. Yun po talaga yung pinaka-feel ko linya ni Drake Palma. Ganun din po kasi ako yun. Na gusto mong sabihin sa kanya? Gusto ko din sabihin kay Angela. Yeah. Wow, okay. Angela. Ako po, wala po akong maisip ngayon, honestly. Pero, I think it would be, my favorite line na lang po siguro would be, Solemnever, which means only you. Kasi my only choice would be you. Yan po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Last question ko. Meron ba, syempre nung binabasa niyo yung script, iniintindi niyo yung character niyo, no, di ba? Pero syempre nung ginampanan niyo na, mas lumalim yung understanding niyo. Meron ba sa character niyo nakatangian na you wish you have para mas maging okay kayo na tao? For me, ang gusto ko po kay Alice, yung pagiging headstrong niya. Once her mind is set on something, on a goal, and if it's for the people that she loves, gagawin at gagawin niya po talaga. Kahit pa mahirapan siya at marami mang pagsubok na dumaan sa
goal na yun. And in life, gusto ko rin pong maging ganun. Maging kasing tibay niya, kasing lakas niya, na kahit sobrang nasasaktan na siya, ipinaglalaban pa rin po niya. Robin? Ako po yung pagiging matalino ni Drake Palma talaga. Sobrang talino po kasi ni Drake Palma. Yun po yung pinaka gusto kong makuha kay Drake. Yeah. Salamat. Thank you. Salamat po. Thank you po. That was